First time pupunta ng La Union ni Strawberry Taho. Yan nga pala ang pangalan ng aming Tesla Model Y, rear wheel drive. Hindi yung long range, yung pinaka-basic na Model Y nung time na yon. Para naman mukhang naghanda kami sa mga kaanak ni Charlene sa Baknotan, nag-car wash na muna ako. Pangalawang beses ko palang mag-car wash pero mas confident na, hindi na masyadong kabado. I don't feel any pressure right now. Tara, larga na. Dalawa lang kami ni Charlene dito, kasama ang mga bagahe ng mga kaanak na nasa hiwalay na van. Here we go again. Hindi naman kasing wild nung Mindanao, but here we go again. Detalyes muna tayo. Pwede mo i-adjust sa screen ang iyong accelerator. Kung gusto mo ba na agarang power o yung chill lamang. Pag pumunta ka dito, click mo to, tapos dynamics, meron kang choice ng acceleration, ng chill o standard. Sa aking pagkakaintindi, kapag chill, ang baga yung reaction niya sa pag-apak mo, mas, para ko ba i-describe? Mas chill. Mas chill. Kaya nga, yun na nga, chill na nga nakalagay, di ba? Ang gusto ni Charlene, ayaw ni Charlene yun. Although, sa pagkakaintindi ko rin, ang chill, mas tipid sa battery. Lalo na pag mahaba ang biyahe. Pero, naninibago si Charlene. Gusto mo na niya ibalik sa standard. Tama ba? Sa city, feel ko chill. Kapag mga expressway standard na. Ang Tesla, di tulad ni Rusty, iisa lang ang mode. Chill lang palagi. Ikaw na naman. Kasama ka na naman. Tulog ka na. 5 oras halos. 4 hours 55. Okay, so darating kami ng may 37%. Ayan, may estimate ka na. Napakalaking tulong sa akin ito bilang isang tao na mahina ang sense of direction. Malalaman mong paparating ka na ng San Fernando, Pampanga kapag nakita mo ang standout na building na to. Na ngayon ko lang napansin ang ganda pala ng gradient ng kulay. Stop over muna. Naalala ko nagtagaytay kami kasama sila mama ko. Ako na magbayad ng dinner ma, sabi ko sa kanya. Ako na magbayad ng dinner, basta ikaw na bahala sa gas. Parang ang tagal niya nag-react. Parang, teka lang. Sa Tesla po ay pwede kang magdagdag ng multiple stops sa navigation. Pakita ko sa inyo. Mag-edit tayo ng trip dahil may gusto ko ipakita sa inyo. Edit trip. Edit trip! Dagdag tayo ng Shell Rosario. Ayan, Shell Recharge. Tapos BYD. Ang mga dinagdag ko na locations ay along the way na may mga charging station sana. Kaya lang mga sira daw. Hindi ko po kailangan mag-charge papuntang La Union. May estimate na po tayo at aabot tayo ng may sobra pa. Pero gusto ko lang sanang daanan ang mga charging stations na to at kumustahin. Parang ocular ko na din. At yun nga, gusto ko lang din pakita sa inyo na pwede ito gawin sa Tesla. Multiple stops. Hindi ko kasi agad napansin ang feature na ito. Okay, my turn. May Tesla na dumaan na sobrang bilis. Sa sobrang tulin, di na namin nakuna ng video. Ako, nagigilty na ako kasi malapit na ako mag-100. Tapos siya, kaya na pa kami dito. Anong lugar to? Tiplex? Tiplex. Tiplex? Oo. Kanina pa kami dito ha? Ang haba ng Tiplex, kung ano-ano tuloy ang lumalabas sa aking bibig. Ayun, ang Poway Church. Poway Church. Yan yung bago Pa-X Church. Pa-Z. Why ngay? Bago magpa-Z Church, Poway muna. Walay ka dun. Ako tama. Tara. Surfing capital, San Juan, La Union. Diyan tayo papunta. Pero welcome to Urdaneta. For some reason, di ko makalimutan. Ito ang hometown ni Danny Ildefonso. So dito sa Tiplex, nakatatlong kita na ako ng signage na reduced speed because of crosswinds.
So ngayon, parang napagtagpi-tagpi ko lang. Kaya siguro ang taas ng barikada nitong nasa kaliwa. And mamaya, aalamin ko pa kung anong crosswinds. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganong kadaming signage. Warning you about crosswinds. Di pa ako nakadrive dito. Talaga? Ay! Nakakapali. Falsification. Ay, may katapusan din pala ang TP-Lex. Ang haba nun. Dahil first time ko sa ruta na ito, gusto ko din mag-ocular ng mga fast chargers para sa next time na babalik kami. Kaya lang, for some reason, sinasabi din ng mga app na sa ruta na ito pala Union, tila ba sabay-sabay na under repair ang mga fast chargers. Pero kita nyo yung BYD Rosario na ito na may Sea Oil, na may 7-Eleven. As of recording noong February 2, sira ang charger dito. Pero balita ko, as of February 14, Valentine's Day, maayos na daw. Yan ang nasagap kong balita habang ini-edit ko to. Pero back to February 2 muna tayo. Kamustahin natin ang ibang chargers na malapit lang dito. Oo nga pala, kung papuntang Baguio pwede rin dumaan dito. True Rosario. Kaya nga mas masaya sana kung maayos ang mga chargers. At medyo nagkaroon lang ng konting lituhan. Maling Shell ang napuntahan namin. May dalawang Shell kasi dito na magkalapit lang. Malapit parehas sa rotonda ng Rosario. Buti nakita ni Charlene sa Google Maps. Na alam nyo ba, pwede niyang i-share kay Tesla para makita ko kaagad sa screen kung saan siya nakatingin. So maling Shell yata pinuntahan. Okay, nakita ni Charlene. Isan mo sa tab. Oh, by the way, kapag kayo ay nasa Google Maps, wait lang, balitarin ko lang yung camera. Kayo ay nasa Google Maps, pare, yung pasahero mo, nag-google, ayan o, share. Sige, share to Tesla. Ayan, nandito na siya, bigla. Oh. So, mali nga yung pinuntahan natin. 5 minutes. 5 minutes pa, 5 minutes away pa. 5 minutes away. Sige, nagkamali ako. Ito na pala yun. Nasa may rotonda lang pala. Now your destination is on the left. May car wash. Ganda na Shell dito ah. May charge. Sira pa charger na. EV charger, sira pa no? Sira pa. Okay. CR lang kami. Thank you. Ayun, as of February 2, sira pa rin ang EV chargers sa Shell Rosario. Nakakita ka na ba ng ano? Pambansang dehydrator ng Pilipinas? At least hindi kalsada mismo, no? Yan ang dehydrator ng Pilipinas. Narito ang diversion road na ngayon lang namin nakita, papasok ng San Juan, La Union. Bukod sa diversion na yan, tama ang sinabi ni Charlene, parang isang mahabang downtown ang La Union. Diba na-drive na namin to from Manila to Mindanao? Pero dito sa La Union lang ako nakakita ng ganito kahabang hilera ng mga negosyo, mga shops, isang mahabang downtown. And finally, nandito na ang beautiful Bacnotan, La Union. Heto na ang ancestral house nila. Taga Bacnotan kasi, ang mother side ni Charlene. Pero tamo tong si Charlene. Akala yata niya ikakasal siya ulit. Ang tagal lumabas. Ano ka ikakasal? Yung groom muna? Taway! Kumakaway na naman si Charlene. Ang tagal, ang daming seremonyas. At sobrang tagal mo mas mapalakpakan tuloy. Yeah! Magbabalik tayo sa ating main na tema nitong Tesla serye pero patatakamin ko muna kayo boy. Bilang galing Mindanao ang pamilya ko, nararamdaman ko talaga ang spectrum ng pagkain sa Pilipinas. Pamula sa south,
Pag ganito naman ang flavors ng norte. Kalderetang kambing. Chicken? Chicken. Salted egg. Oh, salted so- egg. wow. Dinakdakan. And the rest is Principal. Yellowfin. Dinagdakan na bagnet. Yeah, specialty ni Dalikan yan. Pagkatapos niyan ay sibat na kami patungo sa beach. Sa Baknotan lang din. Medyo bagong update lang ni Tesla itong nakikita mo na ang satellite view sa mapa. 34% ang battery nang kami dumating. Bale from Quezon City to Baknotan, halos 5 oras, 66% ang bateryang nakonsumo. Siyempre planado ko mag-charge sa isang charging station doon sa Awesome Hotel gawa ng Solarius. Pero tila ba iniimbita ako ng Airbnb na to na, ano ba be, dito ka na mag-charge. Kasi naman, may outlet sa garahe. Dito nga pala to sa magandang Villa Rocco sa Baknotan, La Union. Okay guys, nagpaalam ako sa Airbnb kung pwede akong makicharge dito. Kasi pagka park namin, napansin ko na may, may saksakan dito. So, yung style namin sa bahay namin sa Mindanao, i-apply lang namin. Pumayag ang owner nitong Villa Rocco sa Baknotan. By the way, yung owner na-meet pa namin pagdating namin. Paalis sila patungong Baguio gamit ang kanilang BYD Shark. Kaya siguro may saksakan dito na ganito. Pumayag siya although binalaan lang ako na naglo-low voltage daw dito sa Baknotan. Hindi naman kami bago sa low voltage dahil nararanasan din namin yon sa Mindanao. Ang mangyayari, madedetect ni Tesla na may low voltage, siya na mismo automatic magbababa ng amperage. Yan talaga ang pinakagusto ko sa Tesla, parang layers after layers after layers of safety features. Trickle charging lang ito o kumbaga napakabagal. Trickle para bang sa tubig patak-patak lang. Yun, charging. Ang sabi 14 hours daw. 14 hours, 20 minutes from 30% hanggang sagad na 100. 14 hours, not bad. Baka magulat kayo sa tagal nun, ng 14 hours mag-charge, grabe. Kung naka-gas car ka, bubuhos mo lang, tapos ka na. Well, kasi naka-mobile charger lang tayo. Kung ako ay nagmamadali, hindi ko to gagawin. Pupunta talaga ako sa talagang charger. Na yun sana plano ko, may nakita akong outlet dito. Kaya humingi ako ng permission sa owner. Pumayag naman sila. So, pwede ko siyang kalimut-kalimutan. Kung mamaya, bago matulog, o kaya baka bukas pagkagising. Ayos na to. Saktong-sakto. Sunset na pala. Good morning, pineapple. I think tapos na dapat to. Binabaan ko pa yung amperage Ayun, green pa rin. Baka may konti pang nalalabi. Binabaan ko yung amperage kagabi kasi matutulog kami. 1 hour, 15 remaining. 97% tayo. Sagarin na natin. Ang cute pa ng graphics niya. And now, 100% na po ang ating charge. And pagtapos na mag-charge, dikit lang dyan. Lagay ko dyan. Okay. Habang hinihintay na maging ready ang pamilya na umalis, naisip kong kalkalin ang dashcam features nitong Tesla. Kasi sa totoo lang, pwede ko ito ipang-vlog. Voice-activated vlogging. Automatic siyang nagre-record ng mga pangyayari. Meron tinatawag na aware. Moments na feeling niya kailangan niya mag-record. Like pag may lumalapit na tao, pag may dumaan sa likod, mga ganun.
Meron naman pag may lumapit tas hinila yung handle, sinubukan buksan yung handle. Si Charlene. Kasi siguro low bat siya niyan. May mga moments na tinatawag na panic. Hindi ko alam po ano ang criteria niya para matawag na panic. Pero ito yung part na nasa barko. Nag-alarm siya. O yun oh. Yun yung panic. Emergency brake. Ito nakakatawa to. So yung police, hindi naman kami hinuhuli. Nag-i-instruct lang. Tapos biglang huminto si Tesla kasi akala mababangga niya yung police. Nag-automatic siya kasi akala niya babangga sa police. Yung police kasi dire-diretso naglakad. Emergency brake. Sa Quirino, ano nangyari sa Quirino? Jump to event tayo. Ito na yung event. Bakit nag-emerge? Naalala ko to. Boom! Ayun! Kasi bigla may tumawid. Ang galing. Naalala ko to, ako nag-drive dito. Okay guys, marunong na ako. Halimbawa may nangyaring moment, buksan ko lang yung mic, tapos record dashcam. Ayun, dashcam save triggered. Tapos makikita na natin dito. Kumakaway si Charlene in 3, 2, 1, go. Hala, kumaway si Charlene. Microphone, record dashcam. Dashcam save triggered. Tingnan natin kung lumabas na sa dashcam. Anong button yung ginamit mo pang record? Nagsabi lang ako sa mic. Tingnan natin kung kumaway si Charlene. Ayun! Yung before tayo mag-record, na-record din niya. Nice. So kung may mangyari sa daan, record dashcam. Di ba meron kang negosyo na, nagpapak kayo? Oo. So, tapos iniisip natin magkaroon ng bubong. Parang shed, waiting shed. Tawagin natin packing shed. Ikaw nga, nag-isip ka tayo ng shed. Para sa packing natin. Shed. Diba? Para waiting shed. Packing shed. O diba? Kay sarap ng lugar pag may lilim ng puno ang mga kalsada. Wow, tarap dito. At di na nga kinaya ni Charlene at tinanggal na niya ang binili naming shade. Ganyan yung view namin kapag alam na namin nasa La Union, sa left side may beach. Nung bata ako, dumudungaw ako para makita yung beach. Ay, yung beach, gaganon sila. Hindi pa tayo pauwi, dadaan pa muna ng Luna, La Union, ang Pebble, capital ng Pilipinas. As in Pebble, mga maliliit na bato. Ito ang namana nila sa geography ng Philippines. Sagana sa Pebbles ang town na ito. Bahay na ba to? Aba, malay ko. Gawang ko na lang ng hiwalay na video itong bahay na bato dahil maganda talaga ang loob. Astig. Mahahalata mo talagang artist ang mga nagpapatakbo. Hey. Dinaanan din namin ang nakakamanghang simbahan na ito sa Baknotan. At syempre courtesy call sa Urbis Tondo, San Juan, La Union. Naalala ko tuloy, halos 1 linggo kami nag-date ni Charlene dito noong bagong kasal kami. At sa dami ng kainan dito sa Urbis Tondo, dito talaga kami pabalik-balik ni Charlene. Dalikan. At kapag may kasama kami, dito rin namin iniimbita sa Dalikan. Nasa loob na sila ng Mamshies ngayon. Lumipat na po ang Dalikan ha. Lumipat na ang Dalikan. Katapat na ng mismong tapat ng Tavern by the Sea. Sinigang na bagned. Magyagabi na at parang aalis na rin kami. Home. 11:51 kami darating, 4 hours 28 minutes. Starting kami ng 26%. Na? Right now, 85% kami. Yeah. At dahil madilim na sa aming pabalik ng Maynila, ipapasa ko na ang manibela kay Charlene, ang mas magaling na driver. Rosario, ang ganda ng ano niya, Topiari. Thank you for watching. Yan na po ang episode 16 ng ating Tesla serye. Kahit po hindi sa YouTube, kahit sa Google lang, type po ninyo Tesla serye. Lalabas ang mga video natin.
Salamat po.